Tandang Son. Bumaba ka rito. Bakit? Anong meron? Siya ang taga-Human Resources. Nandito para papirmahan ang retirement papers mo. Pagkapirma mo, lumayas ka na agad. Liu Cheng. Hindi pa naayos ang makinang ito. Hayaan mong maayos ko muna ito. Ayos ng ayos. Ano bang ayusin mo? Baka akalain pa ng iba na ikaw ang pinuno ng maintenance department. Mayabang na matanda, porket nagtrabaho ka lang sa pabrikang ito ng ilang dekada. Pagdating sa maintenance, napakadaldal mo. Layas na. Pirmahan mo na. Gusto ko pa ring ayusin ang makinang ito. Bago ako tuluyang umalis, nag-aalala ako na baka hindi niyo maayos ang makinang ito. Layas! Lumayas ka na ngayon din. Anong tinitingnan mo? Matagal ko nang hinihintay na lumayas ka. Wala ka namang ginagawa sa pabrika kundi ang manghimasok at mag-utos-utos. Kung hindi lang dahil matanda ka na, kanina pa kita sinampal. Mahirap ayusin ang makinang ito. Itong mga maintenance tools na ito, ingatan mong mabuti. Ipinasadya ko pa ang mga yan. Napakadaling gamitin ng mga yan. Anong gagawin ko sa mga walang kwentang kagamitang yan? Lumayas ka na sa harap ko ngayon din. Ikaw. Master, wrench number 14 na. Liu Cheng, magkasama kami ng tatay mo sa ilalim ng isang master. Wala na ang tatay mo, kaya huwag kang matakot. Basta't mag-aral ka ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Pag-aralan mo lang ito ng mabuti ng ilang taon, kaya mo na ring tumayo ng mag-isa. Salamat po, Master. Master, huwag kayong mag-alala. Kapag natuto na ako ng lubos, tiyak na babawi at magpapasalamat ako sa inyo. Matandang hukluban. Napakabwisit naman. Hindi pa rin ba ang bagong makina na komisyon ng maayos? Kahit na ang mga inhinyerong Hapons ay dumating na rito, hindi pa rin nila ito ma-set up ng maayos. Sa buong bansa, pagdating sa mga makinang Tianmoto, ang may pinakamalalim na kaalaman ay walang iba kundi ang mula sa Weilong Machinery Factory, si Tandang Son. Kung makukuha natin ang serbisyo niya, napakaganda sana. Kahit magbayad pa tayo ng taunang sweldo na 2 milyon, talagang sulit pa rin ito. Hello? Ano, nagretiro na si Tandang Son ngayong araw. CJ, magpapadala agad ako ng tao para hanapin siya. Bakit nakatayo ka pa riyan? Kilos na, bilisan mo. Opo. Gawa na. Buksan ang makina. Sige po. Hepe, gumagana na nga. Yung buwisit na Tandang Son na yon, akala niya yata kapag wala siya sa pabrika, hindi na ito aandar. Nang dahil sa pag-aksyon nyo, hepe, wala nang kwenta si Tandang Son. Noong nandito pa si Tandang Son, araw-araw niyang sinasabi sa harap niyo na hindi ganito ang tamang pagkumpuni at hindi rin ganoon maayos. Kung hindi lang alam ng iba, iisipin nilang siya ang head ng Equipment Maintenance Department. Tama nga naman, araw-araw wala namang ginagawa, kundi ang umikot-ikot sa mga makinang yan. Halata namang walang problema ang mga makina, pero pinipilit niya pa ring i-shutdown para i-maintain, para lang magmukha siyang magaling. Nga, tama na. Huwag mo nang babanggitin sa akin ang tungkol sa matandang hukluban na yon. Nakakabwisit marinig ang pangalan niya. Naiinis talaga ako dahil lang ba noong baguhan pa lang ako sa pabrika. Nagpaturo ako sa kanya ng 2 taon. Akala naman niya master ko talaga siya. Sino ba siya sa akala niya? Ang tatay ni Liu Cheng ay senior ko noon. Sayang lang at pumanaw siya ng maaga. Hindi pa ganoong kamature ang isip ni Liu Cheng. Kung hindi ko siya gagabayan, sino pa ang magmamalasakit sa kanya? Liu Cheng, uwian na. Ikaw na matandang hukluban, anong ginagawa mo rito? Dahil retirado ka na, manatili ka na lang sa bahay. Hay! Liu Cheng, iyong makina sa pabrika, iyong sirang makina, dapat mong naayos ko na ang makinang iyon. Kaya huwag ka nang mangyalam. Huwag kang pupunta sa bahay ko kung walang dahilan. Ang sakit mo sa mata. Naayos? Hindi mo pa kailanman naayos ang ganyang makina. Paniguradong hindi mo iyan mayayos. Mukha lang itong gumagana sa panlabas. Pero sa katunayan, akala mo ba sa buong mundo, ikaw lang ang kayang mag-ayos? Ako ang pinuno ng maintenance department. Isa ka lang namang mababang uri ng mekaniko. Huwag kang magmayabang sa harap ko. Pero, layas! Huwag kang pupunta sa bahay ko kung walang dahilan. Huwag mong isiping dahil tinuruan mo ako ng 2 taon, ay master ko na talaga kita. Wala kang karapatan. Liu Cheng. Alang-alang sa pagkakaibigan namin ng tatay mo noon bilang magkasama, pinaalalahanan kita ng mabuti. Nasa sayo na kung makikinig ka. Ang notebook na ito ay naglalaman ng maraming taon ng karanasan ko sa pag-aayos ng mga makinang Tamoto mula sa Japan.
Nakasulat ng malinaw dito, ang mga depekto sa disenyo ng makinang Tamoto at mga paraan ng pag-aayos. Ngayong nagretiro na ako, hindi ko na ito kailangan, kaya iiwan ko na lang sa'yo. Makakatulong pa rin ito sa'yo sa hinaharap, para kahit paano, hindi ako mapahiya sa dati kong senior. Sino namang may gusto sa bulok mong karanasan? Akala mo ba talaga napakagaling mo? At isa pa, ilang taon nang patay ang tatay ko. Huwag mo nang banggitin sa akin ang tatay ko. Ulitin ko sa'yo. Ang tatay ko ay tatay ko. At ako ay ako. Ikaw. Layas, mayabang na matanda. Akala mo naman kung sino ka. Anak, Wala rito ang anak mo. Bakit? mukhang nakalimutan niyo na ang kaarawan ko. Ay. Nagretiro na ako ngayong araw. Nagluto ako ng ilang pagkain sa bahay. Isama niyo ang apo ko. At pumunta rito para kumain. Nagretiro ka na, hindi ba may 2 taon ka pa? 6 na po na ako. Oras na para magretiro. Bakit ngayon mo pa naisipang magretiro? Kung kailan magsisimula na sa elementarya ang apo mo? Nagretiro ka pa talaga. Kailangan nating bumili ng bahay malapit sa paaralan ngayon. Gawan mo agad ng paraan. Kumita ka ng pera para sa amin. Kapag wala kang maibigay na pera, makikipag-divorce ako sa anak mo. Hindi mag-divorce kayo. Ibigay mo ang telepono sa walang hiyang yan. Pakausapin mo ako, Tay. Maagang pumanaw ang nanay mo. Mag-isa kitang itinaguyod at pinalaki. Mahigit 10 taon na kayong kasal, at taon-taon, ang mahigit 100,000 yuan kong sahod ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi pa ba sapat yon, ha? Dumating man siya o hindi. Kung hindi, kakainin ko mag-isa. Kailangang magkapera. 6 na po na ako, kahit maging security guard, walang tatanggap sa akin. Mangungulekta na lang ba ako ng basura? Hindi ko gagawin yan kahit mamatay ako. Bibili ng mga kalakal. Mga karton, bote, at lumang appliances. Section Chief, kain tayo ng hapunan mamaya. Inom na rin tayo ng kaunti. Aba. Kahapon ka lang nagretiro, tapos ngayon nangungulekta ka na ng basura. Yan lang talaga ang kaya mo. Buong buhay mo kang nag-ayos ng makina, ngayong wala ka ng maayos na makina, ang tanging magagawa mo na lang ay manguha ng mga basurang ito. Ha ha ha. Liu Cheng, huwag mo na akong intindihin. Ang sirang makina kahapon, hindi mo basta-basta pwedeng ayusin ng bara-bara. Madali nitong masira ang control chip na pwedeng mag-short circuit at magsanhi ng sunog. Naayos na ito ng aming Section Chief Liu. Maayos na itong gumagana ngayon. Akala mo ba sa mga makinang yan, ikaw lang ang marunong mag-ayos? Sobrang yabang mo naman. Sinabi mo pa, kung magsalita siya, akala mo, napakagaling niya. Kung talagang magaling ka, bakit hindi ikaw ang naging Section Chief ng Maintenance? Hay, sige na. Huwag mo nang patulan ang matandang makalumang yan. Hayaan mo na lang siyang magpatuloy sa pamamasura rito. Hello? Ano? May problema sa makina? O CJ, papunta na ako riyan. Malas ang bibig mo. Liu Cheng, kung maayos mo man yan, huwag mo munang madaliing simulan ang produksyon. Suriin mo itong mabuti ulit. Hay, Liu Cheng. Bakit biglang umusok ito? Napakamahal ng mga piyesa ng makinang ito. Ang mga importanteng piyesa, daan-daang libo ang halaga ng isa. Anong gagawin natin? Director Lai, anong nangyari rito? Ako nga dapat ang magtanong sa'yo kung anong nangyari. Ikaw ang nag-ayos ng makinang ito. Bakit isang araw pa lang pagkatapos paganahin, umusok na agad? Director Lai, nasunog ang brake chip ng makina. Sa Japan lang ito pwedeng bilhin. Ang alok nilang presyo, 600,000. Kung ganoon, bilhin nyo na agad. Siguraduhin hindi maantala ang produksyon. Bukod dito, huminto rin sa paggana ang 5 makinang ito. Pumunta ka roon at suriin mo ang mga ito. Tingnan mo kung anong problema. Ayusin mo agad ang mga ito. CJ, tiyak na ayusin ko ang mga ito. Hay nako. Pagod na ako. 3 oras din akong nagtrabaho. Subukan nating buksan. Salamat sa pagod ninyo, Section Chief. Dahil kayo mismo ang kumilos, siguradong walang magiging problema. Bubuksan ko na para masubukan. Hala! Patayin mo. Ay off mo ang breaker.
Nasunog na naman ang control chip, katulad ng sinabi ni Mang Sun. Paano na ito ngayon? Noon naman ay hindi kailanman nangyari ang ganitong sitwasyon. Anong katulad ng sinabi ni Mang Sun? Walang alam ang matandang Sun na yan. Samba lang yon, sinuwerte lang siya. Saka, kung masira man ang makina, hindi ba normal lang naman yon? Kailangan ba talagang magpanik ng ganyan? Hindi ba pwedeng palitan na lang ang piyesa? Chairman, sabi ng mga inimbita nating dayuhang eksperto, kakailanganin pa ng kahit isang buwan, bago madebug ang mga makinang iyon. Ano, isang buwan? Sa loob ng isang buwan, ang pabrika ko ay magsasara na. Siguradong malulugi ako ng todo. Sabihan mo silang bilisan. Paulit-ulit ko na silang minamadali, pero, sabi nila talagang kailangan daw, ng ganoong kahabang panahon, at hindi rin biro ang magiging gastos. Bukod sa isang buwan, ang bayad sa pagdebug, gastos sa biyahe, at halaga ng mga piyesa, tinatayang aabot ng hindi bababasa, 5 milyong yuan. Sabihin mo sa kanila, kapag naayos nila ito sa loob ng 1-0 araw, at gumana ang mga makina, bibigyan ko sila ng 1-0 milyon. Sinabi ko na po yan sa kanila, pero wala raw talaga silang magagawa. May balita na ba tungkol kay Matandang Sun? Si Matandang Sun na lang ngayon, ang tanging pag-asa natin. Nagpadala na po ako ng tao sa maintenance department ng Weilong Machinery Factory para magtanong-tanong, pero hindi ko alam kung bakit. Nang marinig nila ang pangalan ni Matandang Sun, ay umiwas na sila. Sinasabi ng lahat na wala silang alam. Pupunta ako sa ibang workshop para magtingin-tingin. Kulitin mo pa ang mga dayuhang eksperto na yan. Sabihan mo silang madaliin ang pag-aayos. At saka, ipagpatuloy mo ang paghahanap kay Matandang Sun. Si Jipo, Chairman, bibili ng mga lumang karton, bote, at sirang gamit. Manong, halika rito, may mga lumang karton po rito. CJ, papunta na. Bibili ng mga lumang karton, bote, at sirang gamit. Lolo, yun pong mga karton, pakiayos na lang po, at pakitimbang na rin. CJ, timbangin ko na ha, babayaran kita. Huwag po kayong magmadali, dahan-dahan lang po, Lolo. Shanben Nensi Machine Tool pala ito. Oh, Lolo, may alam pala kayo sa ganito. Ang dami nito, napakalaki pala ng pabrikan nyo. Naman, syempre naman, higit sa 1 bilyong yuan ang puhunan dito. Kasalukuyan na silang kino-commission ngayon. Hay! Pwede ba ninyong bilisan? 5 araw na ang nakalipas. Pero wala pa rin kahit isang makina ang nakoko-commission. Hindi kami makapaghihintay ng ganoon katagal. Hindi ito mapapabilis. Habang ibinabiyahe ang mga makinang ito, maaaring may lumuwag na mga piyesa, kaya kailangan namin itong suriin mabuti. Noong binubuo ninyo ang mga makina, hindi ba nasurinan nyo ang lahat? Sinabi ng chairman namin, basta sa loob ng 1-0 araw ay makomisyon ang mga ito. Bibigyan namin kayo ng 1-0 milyong yuan. Hindi ito usapin ng pera. Sinabi na naming aabutin ito ng 1 buwan. Kaya 1 buwan talaga ito. Kahit madaliin mo pa kami, wala rin itong magagawa. Nagmamakaawa na ako sa inyo. Sige na, kahit makomisyon muna, ang kahit ilang bahagi lang. Kung patatagalin nyo ito ng 1 buwan, malulugi at magsasara ang pabrika namin. Sinabi ng 1 buwan, kaya 1 buwan. Kahit magmakaawa ka pa, wala ring silbi. Ikaw, tumabi ka. Habang nagko-commission kami ng makina, kayong mga Chino, huwag kang sumilip-silip dito. Ito ay sa aming kumpanya, mga trade secret. Liu Cheng, ito na ang pang-negatibo 15 na makinang umuusok. Kaya mo ba talaga o hindi? Bilang head ng maintenance section, paano mo ba ginagawa ang trabaho mo? Noong nandito pa si Mang Sun, hindi kailanman nangyari ang ganitong mga problema. Wala pang 10 araw mula nang magretiro si Mang Sun. Milyong-milyon na agad ang direktang nalugi, at ang hindi direktang pagkalugi ay umabot na sa 10 milyon. Galit na ang chairman. Kung ayaw mo nang magtrabaho rito, umalis ka na rito, huwag mo akong idamay. Ano namang alam ng Mang Sun na yon? Isa lang siyang matandang makaluma. Paano niya maintindihan ang mga high-tech na bagay na ito? Liu Cheng, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ganito, kakakontak ko lang sa manufacturer sa hapon. Sabi nila, ang mga eksperto nila ay nasa Haifeng Group ngayon. Pumunta ka roon ngayon din. At tiyaking maimbitahan mo ang mga eksperto rito. Gawin mo sa pinakamabilis na paraan para maayos ang mga makinang ito. Nandito na ang mga eksperto mula sa hapon. CJ, pupunta na ako roon para sunduin sila kagad. Sinasabi ko sa'yo, tanging ang mga ekspertong iyon lang ang makakaayos sa mga makinang ito. Si Mang Sun, wala siyang alam. Kayo po ba ang mga eksperto mula sa Tamoto Group? Sino ka? Kumusta po? Ako po ang mula sa Weilong Machinery Factory, ang head ng maintenance section na si Liu Cheng. Sa pabrika namin, may kaunting problema ang mga makina. Noong tumawag kami sa headquarters, sinabi nilang, nandito raw po ang mga eksperto. Nagdedebug sila ng makina rito. Naku, naisip ko lang, kung pwede kaya, napakiusapan ng mga ekspertong ito mula sa Japan, na tingnan din ang sa amin. Kahit kalahating araw lang. Pwede ba? Nagbibiro ka ba? Nagmamadali kami rito sa panig namin. Sa pag-aayos ng mga makinang ito, maraming order ang nakapila. Kapag hindi ito naayos sa loob ng 4 na araw, hindi na kami makakapag-deliver ng mga order. Liu Cheng, anong ginagawa mo rito? Lao Sun, mamulot ka na lang ng maayos ng basura mo, at huwag kang makialam. Abala ako, Lao Sun. Ang Liu Cheng na ito, ay mula sa Weilong Machinery Factory. Kung ganoon ang Lao Sun na ito, siguradong siya ang hinahanap ng chairwoman. Mabuti naman,
Liu Cheng, oras ng trabaho ngayon ah. Bakit bigla kang napunta rito? May nangyari ba? Ano nang pakialam mo? Liu Cheng, hindi ba? May problema ba ang makina sa workshop? Nasunog ba ang control chip? Binalaan ko na kayo na mag-ingat sa pag-aayos ng mga makinang ito. Kapag nagka-problema, huwag ka ngang maraming sinasabi. Para namang, may alam ka sa mga control chip na yan. Manahimik ka nga, kami ng mga ekspertong hapon, ay may pag-uusapang mahalagang bagay. Chairwoman, parang si Lawson ang taong iyon. Kumusta po? Kayo po ba ang mula sa Weilong Machinery Factory? Na si Sun Weimin? Ako nga po. Kayo po ay, Master Sun, napakahirap ninyong hanapin. hinahanap niyo ako. Bakit niyo po ako hinahanap? Isa lang naman akong retiradong matanda. Master Sun, ako ang chairman ng pabrikang ito. Tingnan mo ang mga makinang ito rito. Mahigit 1 buwan nang nakatambak dito. Kahit ano nang gawin, hindi ma-set up ng maayos. Pero ang mga order ko ay nagpatong-patong na. Kung sa loob ng 4 na araw, hindi pa rin ito ma-set up. Ang pabrika ko ay magsasara na. Magsasara? Hindi naman siguro. Mga bagong makina naman ang mga ito, ah. Bagong tayong pabrika ito para maiwasan ang mabagal na produksyon ng lumang pabrika. Mga bagong makina ang inilagay ko ngayon. Dapat sana ay walang naging problema. Pero hindi ma-set up ng maayos ngayon, kaya hindi masimulan ang produksyon. Master Sun, pagdating sa mga makinang Tianbin, ikaw ang eksperto sa pag-aayos at pag-set up. Pakiusap, tulungan mo akong tingnan ito, pakiusap. Hay, kayo po ba, ang chairman ng Hyphen Group? Huwag na huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Ano ba ang alam niya sa ganitong ka-advance na mga CNC machine? Sino siya? Ah, siya ang mula sa Weilong Machinery Factory, na si Liu Cheng, ang section chief ng maintenance. Si Liu Cheng ng Wilong. Anong ginagawa niya rito? Chairman, ang mga makina sa Weilong Machinery Factory ay may problema rin. Nandito siya para imbitahan si Umekawa Diko na pumunta roon para mag-ayos. Kung hindi ako nagkakamali, sa Weilong Machinery Factory, sa loob ng 30 taon mula nang maitatad ito, ay ngayon pa lang yata sila nag-imbita ng dayuhang eksperto dahil ba nagretiro na si Master Son. Kaya ang maintenance department ninyo sa Weilong, wala nang ibang tao. Sa pagkakataong ito, problema ito sa chip. Hindi iyon problema ng maintenance department namin. Mali ang paraan nyo ng pag-aayos. Pinaalalahanan ko na kayo, matandang hukluban ka. Ano ba nang alam mo? Akala mo ba talaga eksperto ka? Liu Cheng, ikaw siguro ang apprentice ni Master Son, di ba? Ganyan mo ba? Tratuhin ang master mo. Master ka dyan, bukod sa kalikutin ang mga makinang yan. Ano pa ba ang alam niyang gawin? Ano ng karapatan niyang maging master ko? Master Son, pakiusap, pakitingnan naman ito. Talagang wala na akong magagawa. Ang mga hapon na ekspertong iyan, sabi nila abutin daw ng 1 buwan. Mababang karote na ang pabrika ko. Ito, Hindi ka mawawalan ng bayad. Kung hindi ninyo ako tutulungan, wala na talaga akong mapupuntahan. Tatalo na lang ako sa gusali. naku, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong tingnan ito. Hahaha. Grabe, nakakatawa naman. Tandang Sun, huwag kang ang magmayabang. Marunong ka raw mag-calibrate, at may naniwala naman talaga sa'yo. Matandang hukluban ka talaga. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Higit 10 taon na ako sa pabrika, at naging section chief na ako. Ikaw, mahigit 30 taon ka na, pero mekaniko ka pa rin. Pagkatapos mong magretiro, mamumulot ka na lang ng basura. Kasalanan ko pala. Hindi ko sana hinayaang umangat ka ng paunti-unti, hanggang sa maging section chief. Kasalanan ko talaga, na naging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Kalokohan, kaya ako naging section chief. Sarili ko yon. Pinaghirapan ko yon ng paunti-unti. Ano nang kinalaman mo roon? Huwag kang masyadong magbuhat ng sariling bangko. Tuloy po kayo, Master Son. Matandang to, kaya mo lang naayos ang mga lumang makina noon, dahil sinwerte ka lang. Bago na ang lahat ng mga makina ngayon, nakahawak ka na ba ng ganyan? Kapag nagka-problema, kaya mo bang panagutan yan? Kapag nagkaproblema, ako ang mananagot. Chairman Meng, baka hindi niyo kilala si Matandang Son. Ako ang dating apprentice niya. Alam na alam ko ang ugali niyan. Hindi niya kakayanin. Mag-set up ng mga bagong kagamitang ito. Tama na, huwag ka nang magsalita. Alam ko ang kakayahan ni Master Son. Tawagan mo ang abogado ko at magpagawa ng isang waiver na nagsasaad na ang mga makinang ice set up ni Master Son ay anuman ang maging problema sa hinaharap ay walang kinalaman kay Master Son. Opo, Chairman. Chairman Meng, talagang mataas ang tingin niyo sa kanya. Siya na may isang paa, na sa hukay, ay hindi makakayanan, na mag-set up ng mga kagamitang ito. Mag-ingat po kayo, baka mawalan kayo ng lahat. Liu Cheng, bakit ka naging napakatalim ng dila mo ngayon? Saan banda ako naging masama? Nagsasilang ako ng totoo. Isa ka lang namang walang silbing hampas lupa. Ang maging ganyan ka, ay may pananagutan ako, dahil hindi kita naturuan ng maayos. Nagkasala ako sa yumaong tatay mo. Huwag mo nang mabanggit-banggit ang tatay ko. Mahigit 10 taon nang patay ang tatay ko. Sino ka ba sa akala mo? Palagi mo na lang ginagamit ang tatay ko para sermunan ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinampal kita. Gusto mong maging team leader noon. Pero may ilang mga kabataan na may kakayahan din. Matindi ang kompetisyon. Umiyak ka habang lasing at nyakap ako.
wala na talaga akong nagawa, kaya tinawagan ko ang dating chairman. 5 taon na ang nakalilipas. Gusto mo na namang maging section chief dahil walang koneksyon. Naisip mong magbigay ng regalo araw-araw, pero hindi mo naman naibigay. Tinawagan ko ulit ang dating chairman. Nagkamali ako. Malaking pagkakamali talaga. Dapat pinigil muna kita ng ilang taon para matuto ka ng mabuti ng teknolohiya. Iyon ang tama. Son Women. Ang galing mo talagang magbuhat ng sarili mong bangko. Kung mayroon ka ngang koneksyon sa dating chairman, bakit hindi mo ginamit para sa sarili mo at ibinigay pa sa akin? At tinawagan mo pa raw ang dating chairman. Kilala ka ba ng dating chairman? Nakalipas na yon, simula sa araw na ito, putol na ang lahat ng ugnayan sa pagitan nating dalawa. Sa nakalipas na mga taon, sa tingin ko naman ay hindi kita pinabayaan, at kahit papaano'y naging tapat ako sa aking senior. Iyon lang, putol na ang ugnayan. May utang na loob ba ako sa'yo? May pinagsamahan ba? Sino ka ba sa akala mo? Isang matandang asong retirado na. Tama na, ikaw na walang utang na loob. Ikaw mismo ang mapangmata. Sa industriyang ito, sino ba naman ang hindi nakakaalam sa galing ni Master Son? Chairperson Meng. Talagang naloko ka lang niya. Hayaan na nga, huwag na nating pag-usapan ang iba pa. I-commission ko na agad ang makina para sa inyo. Tumigil ka. Ano nang ginagawa mo? Ang lakas ng loob ninyo. Kung hahawakan niyo ang mga makinang iyon, hindi na kami magdedebug para sa inyo. Hindi na namin sasagutin ang anumang problema sa after sales. Mitch Wandiko, isang simpleng mekaniko lang ang matandang ito. Ngayon, gusto nilang siya ang magdebug ng makinang ito. Siguradong magkakaproblema lang yan. Kapag ginalaw niyo ang mga makinang iyon, ang Tamoto Group ay hindi na makikialam sa mga makinang ito. Bahala kayo, Mitch Wandiko. Bago ka pa pumunta rito, sinabi ko na sa iyo na ang pagdebug natin ay dapat matapos sa loob ng 1-0 araw. Pang-5 araw na ngayon. Nadebug niyo na ba? Sa tingin ko, sinasadya ninyo ito. Baka, humingi ka ng tawad. Hindi mo pwedeng insultuhin ang profesional kong etika. Walang kwentang profesional na etika. Kung may profesional kayong etika, edi magdebug muna kayo ng isa para makita ko. Kung ang matandang ito ay kaya itong idebug, isang insulto ito sa akin. Insulto sa Tamoto Group, kaya ko itong idebug. Kayong mga Chino ay walang alam sa teknolohiya at mahilig lang magyabang. Sinasabi ko sa'yo, ang bawat makina rito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kapag nagkamali sa pagdebug, masisira ng tuluyan ang makina, hindi iyan masisira. Ang mga makinang Tamoto ay nasa ika-6 na henerasyon na ngayon. Ngunit ang unang 5 henerasyon ay may isang problema. Ang pagluwag ng robotic arm na nagiging sanhi para ang control chip ay mag-overheat at masunog. Bukod dito, ang conveyor belt ay madali ring lumuwag. Kailangang madalas hapitan ng mano-mano. May 7 o 8 iba pang problema. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. May depekto ang disenyo ninyo. Nagsasalita ka lang ng walang basehan. Kalokohan. 50 taon nang itinatag ang kumpanyang Tamoto, at ang antas ng aming teknolohiya sa buong mundo ay nangunguna sa lahat. Ang kumpanya namin ay may libu-libong eksperto. Mas magaling pa ba ang isang matandang tulad mo kaysa sa kanila? Ang mga makina namin ay hindi magkakaroon ng anumang teknikal na problema. Isa lang siyang matandang taga-kumpuni ng makina. Nagtiyaga lang hanggang sa magretiro, at nanatili lang na ordinaryong manggagawa. Wala siyang ginawa kundi magmayabang araw-araw. Isang matandang mahilig magyabang. May sinaunang kasabihan sa Huaxia na, ang nakakaunawa sa sitwasyon ang siyang matalino. Matanda, pinapayuhan kita. Huwag kang masyadong mayabang. Ang mga makina rito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Kapag ginalaw o pinakialaman mo yan, at nagkaroon ng problema, magiging malaking gulo ito. At isa pa, nandito pa rin ang aming grupo ng mga eksperto. Ang pakikialam mo sa makina ng walang pahintulot, hindi ba pagpapakita yan ng kawalan ng respeto sa amin? Respeto, dapat ay ibinibigay yan ng magkabilang panig. Nagmamadali ang boss na ito na matapos ang trabaho, kaya nais niyang may set up agad ang makina. May problema ba roon? Hindi namin pinapayagan yan. Ang ginagawa mong iyan ay isang insulto sa mga produkto ng aming kumpanya. Kayong mga Chino ay walang alam sa teknolohiya. Kung may alam kayo sa teknolohiya, hindi niyo na kami kailangang imbitahan dito. Kaya naman, lumayo ka agad sa makina namin ngayon din. Ano? Makina nyo. Lahat ng makinang ito ay binili ko. Pakiusap, tumabi kayo. Pero, ito ay gawa ng kumpanya namin. Ang makinang ito, hindi ko papayagan na ang isang matandang basurero ay humawak sa mga makinang ito. Iniinsulto niya ang pagiging profesional ko. Hindi ko naman nakikitang ganoon kayo kaprofesional. Puro lang naman kayo pindot sa computer. Tumpak na ang mga chip na ito. Pero ang isang makina, hindi lang binubuo ng mga chip, marami pa itong ibang piyesa. May alam ka ba sa mga piyesang ito? Makinang gawa namin ito. Siyempre, kabisado namin. Pigilan mo ang pagiging sarkastiko. Ikaw na, ni hindi nga marunong magbasa ng maayos. Isang mababang mekaniko, lakas ng loob mong sabihin alam mo ang tungkol sa makina. Sino namang maniniwala riyan? Ang apprentice mo, ang dapat na mas nakakakilala sa'yo. Kung pati siya ay ganyan ang sinasabi, ibig sabihin ay hindi mo talaga kaya. Dahil pagiging profesional ang pinag-uusapan natin. Heto ang tanong ko sa'yo, kaya mo ba mag-isa na i-commission ang makinang ito? At gaano katagal ito abutin? Isang malaking biro, buong koponan kami. Paano mangyayaring? Isang tao lang ang magkomisyon ng makina. Napakaselan at mahal ng mga makinang ito. Kailangan ng pagtutulungan ng koponan. At dahan-dahanin ito. Pero kaya ko. Kayong mga taga-Huaxia, hilig nyo talagang magyabang. Hindi pa nga nasisimulan, lakas na ng loob mong sabihin kaya mong i-commission. Sobrang nakakatawa. Kung ganoon, sa mismong harap mo, mag-commission ako ng isa. Para makita mo, kaming mga Chino ba ang nagmamalaki?
O kayong mga Hapon, ang masyadong makikitid ang pananaw. Kayong mga Chino, hindi nyo naiintindihan ang ganitong high-tech, kaya hindi na kailangang subukan pa. Nagsasayang ka lang ng oras ko. Kung ganoon, makikipagpustahan ako sa'yo. Kung hindi ko ito maayos, gawin mo ang gusto mong gawin sa akin. Ano? Takot kang pumusta? Hindi ba't sinabi mong kaming mga Chino ay walang nalalaman? Ikaw, Ginoong Umekawa, hayaan mo na lang siyang mag-ayos. Tutal, kapag hinawakan niya ang makina, hindi na ninyo kailangang panagutan ang after-sales service. Hindi naman kayo lugi roon. Hintayin na lang nating mapahiya siya. CJ, pusta kung pusta. Kapag hindi mo naayos ito ngayon, hindi lang sa hindi na namin sasagutin ang after sales. Kailangan mo ring humingi ng tawad sa amin sa publiko. CJ, pero kapag naayos ko ito, hindi mo lang dapat ipagpatuloy ang pananagutan sa technical na suporta para sa after sales service, kundi kailangan mo ring humingi ng paumanhid. Para sa kayabangan mo ngayong araw, para sa paghamak mo sa kaming mga Chino, humingi ng tawad. Para sa paghamak sa kaming mga Chino, humingi ng tawad. CJ, tutal, hindi mo naman talaga kayang maayos ang mga makinang ito. Master Son, sige at simulan mo nang ayusin. Huwag mo nang intindihin ang after sales nila. Patayin ang breaker. Ayos na, Master Son. Buksan ang breaker. Master Son, ayos na ba agad? Anong maayos? Sa ganyang kaigsing oras, ang matandang to ay wala talagang ganyang kakayahan. Ginalaw mo ang aming makina, panloob na istruktura nito. Kapag nagkaproblema yan mamaya, problema nyo na yan. Hindi kami mananagot sa warranty niyan. Malapit nang malugi ang pabrika namin. Aanhin pa namin ang warranty nyo. Ikaw, Chairman Meng, masyado ka ng desperado para humingi ng tulong kahit kanino. Paano mo paniniwalaan ang isang retiradong, matandang namumulot lang ng basura? Tingnan na lang natin, pag andar ng makina mamaya, usok agad yan. Makinang nagkakahalaga ng 10 milyong yuan. Tuluyan ng masisira ngayon. Wala kang alam. Sinabihan kitang mag-aral ng teknolohiya pero ayaw mo. Ang alam mo lang ay sumipsip. Ang tatay mo noon, nakatutok lang sa teknolohiya. Bakit hindi ka man lang? Nakamana kahit konti. Matandang hukluban. Tumahimik ka nga. Sige nga, paandarin mo na. Hinihintay ko lang na mapahiya ka. Siya nga pala, hindi ba't ang pamilya mo ay hindi man lang kayang bumili ng bahay sa school district? Ang anak at manugang mo, dahil sa bagay na ito, magdidiborsyo na yata, di ba? Kapag nasira na ang makina, tignan ko lang kung paano mo ito babayaran. Kahit ibenta mo pa ang buong pamilya mo, hindi mo pa rin ito mababayaran. Master Son, huwag mo siyang pansinin. Tingnan mo. Ito ay isang disclaimer. Hindi mo kailangang magbayad ng anumang kabayaran. Ako, si Meng Wanjun, sa aking pamamalakat, ay laging patas at tapat. Bukod pa rito, tungkol naman sa bayad, huwag kang mag-alala. Hindi kita alalamangan. Iba talaga ang taong gumagawa ng malaking negosyo. Master Son, medyo naging mapusok din ako. Ang mga makinang ito, naipuhunan ko na rito ang lahat ng ari-arian ko. Malaki pa ang utang ko sa bangko. Kung hindi tayo makakapag-deliver sa takdang panahon, kahit ibenta ko pa ang lahat ng ito, hindi pa rin sasapat para pambayad sa lugi. Kaya naman, Master Son, basta't mailigtas mo ako, gawin mo na ang dapat mong gawin ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, walang magiging problema. Sandali, kapag isipan mo ba itong mabuti, kapag pinaandar ninyo at nasira ang makina, wala na kaming pananagutan doon. Chairman Meng, kung hihingi ka ng paumanhin ngayon, at itong matandang lalaki naman ay, palalayasin mo, maaari pa naming ipagpatuloy ang pagdebug sa iba pang mga makina. Tungkol naman sa makinang ito, iscrap mo na lang ito. Kung hindi, kapag kumalat ang balita, sasabihin nilang ang Tianben Group namin ay pinabayaan na kayo. Hiningi ko ba ang tulong ninyo? May magagawa ba kayo rito? Ikaw, pagsisisihan mo ito, matandang hukluban, nandito ako ngayon para imbitahan si Wegawadiko na pumunta sa aming Weilong Machinery Factory. Pinapayuhan kitang makinig na lang sa mga sinasabi ni Wegawa at lumayas ka na agad dahil kung galitin mo si Wegawadiko at sumama ang loob niya at hindi siya sumama sa amin pabalik, lagot ka talaga sa akin. Isa lang akong retiradong matanda na tumatanggap ng pensyon mula sa gobyerno. Ano namang pakialam ko kung maimbitahan mo siya? Mga eksperto mula sa Hapon. Problema mo na yan. Ano nung kinalaman ko riyan? Matandang hukluban ka. Naghahanap ka talaga ng gulo. Walang makakapigil sa'yo. Tandaan mo ang sasabihin ko. Siguradong masusunog ang makinang ito ngayon. Ili! Normal ang lahat ng indicator light. Grabe, ang galing. Sa sandaling panahon lang, naayos na niya ang isa. Ang mga ekspertong iyon, gumugol lang 5 araw. Pero hindi pa rin nila ito naayos. Ang galing talaga ni Mang Son. Walang kapintasan ang husay niya.
Pangulong Meng, ayos na po, ang makinang ito ay maaari nang gamitin sa produksyon. Master Son, maraming salamat sa inyo. Huwag po kayong masyadong mag-alala, kahit na ang mga makinang ito ay hindi pa lahat naayos. May oras pa naman tayo sa makinang ito na naayos na, maaari mo nang pasimulan ang produksyon sa mga manggagawa para hindi masayang ang oras. Salamat, maraming salamat talaga sa inyo. Huwag po kayong ganyan. Hindi na kailangan yan, Pangulong Meng. Master Son, hindi niyo lang po alam. Nitong nakaraang buwan, hindi ako makakain o makatulo. Pumayat ako ng ilang kilo. Mabuti na lang at nakilala ko kayo. Hindi pa katapusan ng buhay ko. Tinutulungan talaga ako ng langit. Hindi niyo po talaga kailangang maging ganyan. Maliit na bagay lang po ito. Ipagpapatuloy ko po ang pagdebug para sa inyo. Sa susunod na makina naman, sa pinagagagawa mong yan, hindi ba masisira ang makina? Para lang siyang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Tingnan nyo, mamaya lang ang makinang ito. Uusok lang yan. Handa kong tanggapin kahit umusok pa. Wala kang kinalaman dito. Kung patuloy mo pang babastusin si Master Son, ariin kita. Ginoong Michuan Diko. Dahil hindi ka nila pinapahalagahan dito, bakit hindi ka nalang lumipat sa aming pabrika? Ang pabrika namin ay may buong tiwala sa kakayahan niyong dalawang eksperto. Hindi. Gusto ko pa ring makita kung paano ang matandang teknisyan na ito magdebug ng makina. Kung nagkataon lang talaga ang pagkakaayos niya, wala lang yon. Pero kung talagang may kakayahan siya na madebug ito ng ganoon kabilis, ibig sabihin ang matandang ito ay talagang magaling. Mas mahusay pa siya sa mga pinakamahuhusay naming inhinyero sa aming kumpanya. Ginoong Michuan Diko, bakit hindi po kayo naniniwala sa mga sinasabi ko? Ang matandang iyan, wala naman talagang alam yan. Pwede ba tumahimik ka na lang? Kung hindi, ititigil ko ang lahat ng teknikal na suporta para sa Weilong. Chairman Meng, maayos na rin ang isang ito. Mabuti. Salamat sa pagod mo. Lahat kayo, bilisan ang produksyon. Opo. Master Son. Ang galing mo talaga. Sige, adedebug ko na ang susunod. Sige po. Impossible. Paano nangyari yon? Paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis? Master Son, napakahusay mo talaga. Ay on ang switch. President Meng, maayos na rin ang isang ito. Maraming salamat sa iyo. Sige, idebug na natin ang susunod na makina. Sige po. Master, paano mo nalaman na idebug ang makina sa ganitong paraan? Ano ba talaga ang ginawa mo sa makina? Paano ito naging ganoon kabilis? Kanina lang. Nag-tune ako sa harap mo mismo. Nakita mo naman mismo, bilang isang eksperto, hindi mo ba ito naintindihan? Ako, impossible. Paano siya natutong mag-tune ng ganito ka-advanced na makina? Tuwing ang pabrika ay nagkakaroon ng bagong makina, kailan ba hindi ako ang nag-tune? Huwag mong sabihin iniisip mo na pwede na itong isa lang agad sa produksyon. Ikaw, walang kwenta ang kakayahan mo. Ano naman ngayon kung na-tune mo yan? Hindi ba't habang buhay ka pa rin? Isang taga-kumpuni lang. Pagkatapos mong magretiro, hindi ba't mapipilitan ka pa rin? Tahimik na, mamulot ng basura. Paanong walang kwenta? Master Son, gusto ko kayong opisyal na kunin para magtrabaho sa aming kumpanya. Tungkol naman sa sahod, siguradong masisiyahan kayo. Ile. Sahod, bigyan mo lang siya buwan-buwan ng 2,000 yuan. Tatanawin na niya itong malaking utang na loob. Mas mabuti na yon kaysa sa pamumulot niya ng basura. Ang Weilong Group ninyo ay hindi nagpapahalaga sa mga skilled worker. Ngunit iba kami sa Haifeng Group. Ginoong Michuan Diko, pumunta na po kayo sa aming pabrika para tingnan ito. Napaka-urgent po nito. Ang mga makina ay naghihintay na maayos ninyo. Hindi. Gusto kong makita ang veteranong master na ito na mag-tune ng makina. Talagang kamangha-mangha siya. Mas mabilis pa siya kaysa sa chief engineer ng kumpanya namin. Wala namang dapat tingnan dyan. Mga lumang pamamaraan lang naman yan. Pumunta na po kayo agad sa pabrika namin. Ang mga makina namin sa Weilong, umuusok na. Kung hindi pa kayo pupunta roon, hihinto na ang operasyon ng pabrika. Umalis ka nga rito. Master, paano nyo po nagawa ang mabilis na pag-ayos? Maaari nyo po ba itong ipaliwanag sa amin? Kung talagang kabisado nyo ang teknolohiyang ito, handa kaming magbayad ng malaking halaga para bilhin ang inyong teknolohiya. Ang teknolohiya niya, paano magiging karapat-dapat na bilhin nyo? Tama na, Ginoong Michuan Diko. Sinabi mo na rin na teknolohiya ito. Paano namin ito basta-basta sasabihin sa iyo? Kung wala ka ng kailangan, pwede ka nang umalis, huwag mong istorbohin ang pagtatrabaho ni Master Son. Sandali, huwag po muna. Chairman Meng, handa akong humingi ng paumanhin para sa aking kayabangan kanina. Pero sa ngayon, marami talaga akong tanong na gustong isang guni sa master na ito. Ang dami mong satsa, pakiusap, ilabas nyo na sila agad. Ginoong Michuan Diko, dahil kung wala silang respeto sa inyo, wala ring silbi kung mananatili pa kayo rito. Sa Weilong Machinery Factory namin, napakalaki ng respeto namin sa inyo. Sumama na lang po kayo sa akin at bumalik sa aming pabrika para tingnan ito. Master, maaari niyo po ba akong bigyan ng inyong contact details? Marami talaga akong mga tanong na gustong isang guni sa inyo. Master Son, huwag mo siyang pansinin. Gusto lang nilang nakawin ang iyong galing. At makuha ito ng walang bayad. Huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ko kung walang 3 hanggang 5 taong pagsasanay ay hindi basta-basta matututunan. Kasanayan pa raw.
3 hanggang 5 taon pa raw. Sa pabrika namin, kahit sinong maintenance worker ang kunin mo, ay mas magaling pa sa'yo. Ginoong Umekawa Diko, sa pabrika namin, marami pang empleyadong katulad niya. Kung hindi kayo naniniwala, sumama kayo sa akin. Bumalik tayo para makita niyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre naman, CJ, pupunta tayo sa pabrika mo. CJ, dito po kayo. Master Son, doon sa Weilong, mayroon din ba silang teknolohiyang katulad ng sa iyo? Sa mga kabataan ngayon, iilan lang ang kayang magtiyaga para matuto ng teknolohiya. Ang Weilong, sa pagsasanay ng mga tekniko, ay hindi talaga nagpapahalaga. Master Son, ito ay isang panghabang buhay na kontrata. Hanggat kaya mo pang magtrabaho, patuloy kang magtatrabaho sa kumpanya natin. Kapag hindi mo na kaya, maaari mong tapusin ang kontrata anumang oras. Tingnan mong mabuti, basahin mo ang mga tuntunin dito. Salamat po, Chairman Meng, dahil may silbi pa ang mga lumang butokong ito. Ang 2 milyong taunang sweldo na ito. Chairman Meng, ang isang matandang tulad ko, ay hindi karapat-dapat sa ganyang halaga. Baka nagkakamali lang po kayo. Walang mali rito, 2 milyon talaga ang taunang sweldo mo. Para maipakita ang aming katapatan, bukod sa taunang sweldo, sagot na rin namin ang pagkain at tirahan. Napakalaki naman po ng taunang sweldo na ito. Hindi naman po, Master Son, karapat-dapat ka sa halagang iyan. Kung wala ka, para gabayan at protektahan ang pabrika namin. Paano naman ako kikita ng pera? Bawat araw na nakahinto ang mga makinang ito, daan-daang libong piso ang nalulugi sa atin. Master Son, hindi ako katulad nila. Ako, si Meng Wanjun, ay nagsimula bilang teknisyan. Nang hakbang-hakbang, bago narating ang posisyong ito ngayon. Kaya naiintindihan ko ang teknolohiya, lalo na sa nangyari ngayong araw. Mas lalo ko pang napagtanto, ang kahalagahan ng teknolohiya. Ang mga Hapon na iyon, gamit ang kanilang advanced na teknolohiya, ay mahigpit na nagpapatupad ng blockade sa atin. Sa takot na baka malampasan natin sila. Pero tayo, hindi tayo susuko sa ganyang pananakot. Basta tayo ay maging matatag at tumayo sa sariling paa. At magsumikap sa pananaliksik. Hindi ako naniniwalang magagawa nila, o ng mga bansang kanluranin, na patuloy tayong sakalin at kontrolin. Ang lawak ng pananaw at prinsipyo ni Chairman Meng, ay talagang nagpamulat sa akin. Hindi ko talaga inaasahan, na sa panahong ito ng komersyo na puro kita ang habol, sa mundong ito ng negosyo, ay mayroon pa ring tulad ninyo, na may mataas na adhikain, at makabayang negosyante. Master Son, sobra naman ang papuri mo sa akin. Kung ganoon, napagkasunduan na natin ito. Magtatrabaho ka sa Hyphen Group at patuloy na ibabahagi ang iyong husay upang gabayan din ang mga kabataan. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa paghubog ng talento para sa bansa at makagawa ng malaking kontribusyon sa lipunan, hindi ba? Haha! Sige po, hindi ko akalain na ang isang matandang tulad ko, na retirado na, ay mabibigyan pa ng ganitong tiwala at halaga. Huwag ninyong sabihin iyan. Ang makuha ang tulong ninyo ay isang malaking karangalan para sa aming kumpanya. Tungkol naman sa kontrata, wala itong anumang mahihigpit na kondisyon para sa inyo. Kung may iba ka pang kondisyon, sabihin mo lang. Maaari mo ring sabihin sa hinaharap, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Ngayong araw, ay talagang nakatagpo ng isang benefactor. Nagkakamali ka, ako ang ngayong araw, nakatagpo ng pinakadakilang benefactor sa buhay ko. Hahaha. Liu Cheng, hindi pa niya napapapunta rito ang mga eksperto. Gaano karaming produksyon ang maaantala nito? Napakalaki ng multa sa paglabag sa kontrata. Kung darating sila, at maaayos ito agad, walang magiging problema. Mag-o-overtime na lang kami. Ang inaalala ko lang, baka hindi pa rin maayos kahit dumating sila. Noong si Mang Sun ay nandito pa, ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong problema. Tama. Director, nandito na ang mga eksperto. Ginoong Umekawa Diko, ito po ang aming pabrika. Tuloy po kayo, dito po tayo. Director Lee, tingnan niyo po. Napapunta ko na rito ang mga eksperto. Kumusta po, kumusta? Salamat po sa inyong pagdating. Pakiusap, maaari nyo bang suriin agad ang aming makina? Kami ang mga after-sales service engineer. Ang mga naging problema nyo, ay natural lang na pumunta kami para tingnan. Sobrang nag-aalala na kami. Puno na ang mga schedule ng aming order. Hindi na kami pwedeng maantala pa. Dito po. Director Lai. Dahil nandito sila, siguradong walang magiging problema. Galit na ang chairman. Dapat daw nating, bago matapos ang araw na ito, maayos ang makina. Pakimadali mo nga sila. Sige po. Ginoong Umekawa Diko. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Sana po, maayos na ito ngayong araw. Ayusin ang batch ng mga makinang ito. Ano, dapat maayos yan ngayong araw. Hindi, imposible yan. 20 makina. Paano maaayos yan ng ganoon kabilis? Kung ganoon, ayusin natin ang pinakamaraming unit hanggat maaari. Ngayong gabi po kayo, mag-overtime, tapos magpatuloy bukas. Huwag po kayong mag-alala. Ang bayad sa pag-aayos, tiyak na babayaran namin. Hindi. Hindi kami kailanman nag-overtime. Alas 5 ng hapon, lalabas na kami ng trabaho sa takdang oras. At tuwing Sabado at Linggo, wala kaming pasok. Pakiusap ngayong weekend, tulungan nyo kaming mag-overtime. Doble ang ibabayad namin. Bakayaro, sinabi ng walang overtime. Ibig sabihin walang overtime. Director Lai,
Ano na ang gagawin natin ngayon? Ikaw ang nagdala ng problemang ito, tapos tatanungin mo ako kung ano ang gagawin. Kung hindi mo ito maayos ngayong araw, ikaw mismo ang magpaliwanag sa chairman. Hay! Sa wakas, naayos din ang isa. Pinalitan ang control chip, na debug ng kalahating araw. Subukan nating i-on. Mabuti naman, sige. Pero sa ganitong bilis natin, maaari bang bilisan pa natin ng kaunti? May mahigit 20 makina pa tayo, na hindi pa naayos. Bakayaro, ano? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Hindi. Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Kaya lang, sa ganitong bilis natin, medyo masyadong mabagal ito. Ang pabrika namin, naghihintay na makapag-produce ng mga produkto. Talagang hindi na aabot sa oras. Wala na akong kinalaman doon. Sino ba ang may kasalanang? Sirain ang makina. Ano ang magagawa ko? Ang bagal naman. Malayong malayo ito kumpara kay Mang Son. Nga, si Mang Son, kalahating oras lang ang pinakamatagal. Nakakamiss noong nandito pa si Mang Son, dahil sa pagkaantala nilang mag-ayos. Gaano karaming produkto ang hindi natin magagawa? Tandaan nyo, per piece ang sahod natin. Nga. Manahimik kayong lahat, wala namang kwenta ang kakayahan nyo. Ang alam mo lang ay sigawan kami. Kung wala si Mang Son, sa tingin mo ba magagawa mo ng maayos? Ang trabaho ng hepe ng maintenance department. Buisit, manahimik kayo. Gugulpihin kita. Huwag kang magmayabang, kung may kakayahan ka talaga. Tingin mo ba hindi namin alam? Punyeta! Kalma lang, hayaan mo na sila, Chief. Ayos na ang makina. Subukan muna nating patakbuhin. I-on ang switch. Hay. Anong nangyari? Naku. Bagong chip pa naman yan. 600,000 yuan yan. Anong nangyayari rito? Kailangan ko itong iulat sa chairman. Chairman, umalis na si Michuan Dico. Sabi nila, ayaw daw nilang mag-overtime. At hindi rin sila magtatrabaho sa weekend. Ayaw mag-overtime. Pera lang naman ang habol nila, hindi ba? Bigyan mo sila ng pera. Dagdagan mo ang bayad. Sinabi ko na po yan sa kanila. Pero mapili talaga sila. Kahit bayaran pa, ayaw pa rin nilang mag-overtime. At ang sabi pa nila, para maayos ang mga makinang ito, kakailanganin ng hindi bababa sa kalahating buwan. Kalahating buwan? Kung aabutin sila ng kalahating buwan, paano tayo makakapaghatid ng mga order sa tamang oras? Hindi lang tayo malulugi niyan, kundi mawawalan pa tayo ng mga kliyente. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Bago matapos ang bukas, dapat maayos na ang lahat ng makinang iyan. Kung hindi, ang buong maintenance department ay masisante lahat. Nagtataka ako Halos 4 na taon nang tumatakbo ang pabrika. 4 na beses na rin nagpalit ng mga makina. Pero hindi pa kailanman nangyari ang ganito. Baka naman. Sabihin mo na kung ano yan. Gipit na tayo, Chairman. Noong nandito pa si Tandang Son, wala namang naging problema kailanman. Pero kamakailan lang, nagretiro na si Tandang Son. Kaya, Tandang Son? Bakit parang pamilyar sa akin ang pangalang iyan? Isa siyang veterano rito. Nandito na siya simula pa noong itatag ang pabrika. Normal lang na narinig na ito ng chairman. Hay, umalis ka nga rito. Hayaan mo na. Nagretiro lang si Tandang Son. Magsasara na agad ang pabrika. Naglalaan ang pabrika ng pondo para sa napakaraming maintenance workers. Hindi na ba tatakbo ang pabrika kung wala siya? Mag-isip ka agad ng paraan para maayos ang mga makina. Dalian mo. Ilang araw na ang nakalipas, pero wala man lang kahit isang makinang naayos. Mas mabilis pa silang masira kaysa sa maayos. Ito, mga eksperto ba talaga sila? Ha? Oo po, mga eksperto po sila sa kagamitan. Eksperto ang mukha nila, hindi man lang sila umabot sa level ni Tandang Son. Bakit na naman nasali si Tandang Son? Ano bang pinagsasabi mo? Walang alam si Tandang Son. Ikaw ba ang may alam? Kung gaano kakagaling bilang section chief, maaaring hindi alam ng iba. Pero kaming mga manggagawa rito ay alam na alam. Dati, ang mga sirang makina na yon, hindi ba si Mang Son ang lahat ng nag-aayos at nagpapanatili? Tumahimik ka, kung kaya mong magtrabaho, gawin mo. Kung hindi, lumayas ka rito. Kung ayaw, edi huwag. Kung sa ganitong bilis kayo mag-ayos, maaga o huli magsasara rin ng pabrika. Kahit saan naman, pwede akong magtrabaho at sumahod. Dito, wala namang magawa. Kahit magmakaawa ka pa, hindi pa rin ako mananatili. Teka. Binanggit mo si Mang Son kanina. Talaga bang ganoon siya kagaling? Kaya ba niyang ayusin ang mga makinang ito? Naku, Chairman. Huwag na huwag po kayong makikinig sa mga kalokohan nila. Hindi tulad ng dati ang mga makina ngayon. Lahat ng ito ay high-tech na. May mga chip at kung ano-ano pa. Sa tingin niyo po ba, ang matandang si Mang Son, maiintindihan niya ang mga yan? Chairman. Si Mang Son, pagdating sa pag-aayos, medyo magaling naman talaga siya. Pero ngayon, ang chip ang nasunog. Kahit hanapin pa si Mang Son, baka hindi rin gumana. I-on ang switch. Sa wakas, may naayos din na isa. Hahaha. Bilis, bilis, patayin ang switch. I-off ang switch, bilis. Ay. Nasunog na naman ang isa pang chip. 600,000 yuan yan. Nagbibiro ba kayo? Kaya nyo ba talaga o hindi? Kung hindi, lumayas kayo. Papuntahin nyo rito. Ang ibang tao mula sa pabrika nyo. Imposible naman to. Bakit control chip na naman ang nasunog? Wala namang problema sa ginawang inspeksyon. Pero bakit nasusunog ang control chip kapag pinaandar na? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Wala akong pakialam kung ano ng paraan ang gagawin mo. Sa loob ng 3 araw, ayusin niyo ang lahat ng makina ko. Pasensya na po, Chairman Zhang. Sa dami ng mga makina ninyo, aabutin ng hindi bababasa. 2 hanggang 3 buwan, bago maayos ang mga ito. 2 hanggang 3 buwan.
kahit kalahating buwan lang. Pagsasara na ang pabrika ko, pagdating ng oras na yan, kayo ba ang magbabayad ng multa sa paglabag sa kontrata? Hindi po. Chairman Jiang, ang multa sa kontrata ay walang kinalaman sa amin. Kung ganoon, magpalit kayo ng tao. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ito naayos sa loob ng 3 araw, ay dedemanda ko kayo kahit magpalit pa ng tao. Imposible pa rin, sa loob ng 3 araw ay maayos ang mga makinang ito. Siya nga pala, Liu Cheng, bago tayo pumunta rito sa Weilong, hindi mo ba sinabi na ang mga katulad ni Master Son sa pabrika ninyo ay marami pa? Papuntahin mo sila rito para tulungan kaming mag-ayos. Master Son, si Matandang Son. Hello pa, kumusta ang sitwasyon? Ano nang sabi ng doktor ngayon? Ano nang nangyari sa pabrika? Ang lahat ng mga kliyente, dito sa akin tumatawag. Balita ko, may problema raw sa makina. Nasaan si Matandang Son? May kaunting problema nga sa makina. Nasunog ang chip, kahit pumunta pa rito si Matandang Son. Wala rin namang magagawa yon. Nasunog ang control chip, siguradong hindi ito. Problema sa control chip, may iba pang problema riyan, kaya itong ayusin ni Matandang Son. Dati, nagkaroon na rin kami ng katulad na sitwasyon. Nangyari ang lahat ng ito noong nagbakasyon si Mang Son. Nang bumalik si Mang Son, mabilis niya itong naayos. Papa, iba na ang panahon ngayon. Noong panahong iyon, at saka, puro mekanikal pa ang mga makina noon. Kung darating si Mang Son, baka may maitulong pa siya ng kaunti. Pero ngayon, kontrolado na ng computer ang mga makina. Kung pupunta siya rito, paano niya maintindihan to? Sige na, tama na yan. Pa, huwag ka nang mag-alala at magalit. Marami pang ginagawa rito sa pabrika. Kaya ko na itong ayusin. CJ, alagaan mo ang kalusugan mo. Huwag mong alalahanin ang mga problema sa pabrika. Ha? Nabanggit mo kanina si Master Son. Kung si Mang Son, hindi na kailangang tawagin pa siya. Walang silbi iyon. Ha, ngayon, ipatawag mo ang mas magagaling niyong eksperto. Tama. Isang matandang retirado lang siya. Pwede lang siyang maghigpit ng mga tornilyo. Ano pa bang magagawa niya? Master Son, lahat ng mga makina ngayon ay maaari nang mag-produce. Maraming salamat talaga sa iyo. Dahil ako ngayon ay empleyado ng Hyphen Group, ang mga bagay na ito ay bahagi lang ng aking tungkulin. Tagapangulo, dumating na naman ang Hapons na eksperto. Nais daw niyang hanapin si Master Son. Ako? Bakit niya ako hinahanap? Doon sa panig ng Weilong, napakarami nilang nasirang makina. Posible kayang pumunta sila rito para maghanap ng gulo. Papasukin mo sila. Gusto kong makita. Wala na nga silang kakayahan. Anong kapal ng mukha nilang? Manggulo pa kay Master Son. CJ. Master Son, huwag kayong matakot. Ngayong bahagi ka na ng Hyphen Group bilang empleyado. Ano man ang balak nilang gawin, poprotektahan kita. Bakit kayo sumugod ng agresibo rito? Ano ang balak ninyo? Master Son. Chairman Meng, naparito kami ngayon para talagang humingi ng payo kay Master Son. Hihingi ng payo. Noong nag-a-adjust kayo ng makina, pinaalis ninyo ang aming mga empleyado dahil sa takot na masilip ang inyong teknolohiya. Ngayon, may kapal pa kayo ng mukhang humingi ng payo. Akala ninyo ba ang teknolohiya namin ay libre? Hindi. Handa kaming magbayad. Bukod pa rito, ang aming chief engineer, si Aishi Kelang, ay kasalukuyang lumilipad patungong China. Kung makakaya ni Master Son na malutas ang aming problema, handa kaming magbayad ng malaking halaga para bilhin ito. Mabibenta pa pala ito. Siyempre naman, sandali lang, lilinawin ko muna ang mga detalye. Magkano ang handa ninyong ibayad? Tungkol doon, ang chief engineer, pagkatapos makita ang kakayahan ni Master Son, ay tiyak na magbibigay ng makatwirang presyo. Sa nakikita namin, Doon sa Weilong Machinery Factory, maraming makina ang sira ngayon. Lahat ay dahil sa nasunog na control chip. Nang suriin namin, ang sa Weilong na, mga record ng pagkumpuni, nagulat kaming malaman na, kapag naroon lang si Master Son, saka lamang nalulutas ng perpekto ang problema sa chip. Kaya naman, nais naming i-verify ang issue ng nasusunog na chip. Iyon ay dahil hindi lang ito nakalibrate ng maayos. Hindi naman mahirap yan. Master Son, kung ganoon, pasensya na sa abala. Sumama po kayo sa amin, sa Weilong Machinery Factory, upang i-demo ito sa amin. Huwag po kayong mag-alala, kami ang magbabayad sa mga gastos. Master Son, tunay at subok ang teknolohiyang hawak ninyo. Hindi lang ang mga Hapon na iyon, kundi maging dito sa ating bansa. Marami ring pabrika ng CS machine. Ang tiyak na gustong bumili ng teknolohiya ninyo. Ganito na lang, ako na ang bahalang makipag-ugnayan sa mga pabrika ng CS machine. Pero, umaasa pa rin ako na mananatili ang teknolohiyang ito sa ating bansa. Para makapag-ambag sa ating bayan, mas maganda talaga yon. May malawak na pananaw si Master Son. Ang mga dayuhang iyon ay laging tinutuyang, wala tayong alam sa teknolohiya. Ang mahusay na teknolohiya ay dapat talagang manatili sa ating bansa. Kapag ibinenta mo ito sa kanila, ang mga lokal nating makina ay lalo lang hindi makakasabay sa kanila. May punto ka riyan. Kaya pumayag ka na kay Michuan Dico na pumunta sa Weilong para mag-demo sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan nating mga Tsino. Ako naman ay bibilisan ang pag-ugnay sa mga lokal na manufacturer para makipagkita sa iyo. CJ. Bigyan niyo pa po ako ng 2 araw. Ang makina namin dito ay malapit na itong maayos. Hay.
CJ. Salamat. Hahaha. Ang Chief Engineer ng Changben Group, kailan darating? Nasa daan na siya. Ang Chief Engineer, mabuti naman at dumating na siya. Sa wakas, malulutas na rin. Ang problema sa makinang ito, makakapag-deliver na rin tayo sa wakas. Dito po kayo. Anong ginagawa mo rito, matandang hukluban? Para manggulo lang. Layas. Siya po ang chairman. Siya si Lawson, President Zhang, Master Sun, ay pinapunta namin dito. Pagdating sa pag-commission at pag-repair ng makina, ay napakahusay niya talaga. Si Master Sun ay dating empleyado ng pabrika natin na nagretiro na. Bakit niyo pa siya pinapunta rito? Hindi ba pag-aaksaya lang ito ng oras? Bakit ka tumitingin sa akin? Mali ba ang sinabi ko? Hoy, matanda ka na at retirado na. Sa mga high-tech na bagay, may alam ka ba? Ang dating chairman po, kumusta na po ang kalusugan niya ngayon? Nabalitaan ko kamakailan na hindi mabuti ang kalusugan niya. Kumusta na po siya ngayon? Masyado kang pakialamero. Ang hilig mong makisawsaw. Ano naman ang kinalaman ng sakit ng tatay ko sa'yo? Kilala ba kita? Huwag kang magkunwaring malapit sa akin. Ikaw, Alice, bilisan nyo, ilabas nyo siya. Nanggugulo lang siya rito. Hindi pa ba sapat ang gulo sa loob ng pabrika? Huwag po. Chairman Zhang, tungkol sa kakayahan ni Master Sun, ay wala po kayong kaalam-alam. Noong nandoon kami sa Haifeng Machinery Factory, sa pagkomisyon ng mga makinang iyon, dapat sana, ang mga makinang iyon, ay aabutin kami ng 1 buwan, bago makomisyon ng maayos. Pero, si Master Sun, 2 araw lang, ang bagay na ito, ay mismong nakita ni Liu Cheng. Sandali, hi. Chairman, ang pag-set up ng makina at ang pag-aayos ng makina ay 2 magkaibang bagay. At isa pa, ang problema natin ngayon ay nasira ang control chip. Sa tingin mo ba ay may alam siya sa mga control chip? Wala siyang kaalam-alam sa chip. Hay naku. Pero umikaw adiko, huwag na nating sayangin ang oras natin. Ayusin mo na agad ang makina, maaari ba? Bakit ganyan ang reaksyon mo? May reklamo ka ha? Ang dating chairman, na iginalang buong buhay niya, bakit nagkaroon ng ganyang klaseng anak? Isang napakayabang na anak. Layas, ano nang karapatan mong banggitin ang tatay ko? Pinapangaralan ko lang ang anak ko. Chairman, hindi nyo lang alam, mahilig talaga siyang magbanggit ng tatay ng iba. Kahit sa harap ko pa. Nagmayabang dahil lang matanda na siya. Pero umikaw adiko. Ayusin mo pa ba ito o hindi? Kung hindi mo ito ayusin, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Ayusin ko. Siyempre ayusin ko ito. Dito po tayo. Ikaw na matandang hukluban, huminto ka riyan. Hinto. Master Sun, ay kami ang nag-imbita rito. Kung hindi mo siya hahayaang gumawa, kung gayon ang mga makinang ito, ay hindi na namin ayusin pa. Ikaw na ang magdesisyon. Chairman, ang mahalaga ngayon, ay maayos ang makina, kahit sino pa ang mag-ayos. Pareho lang naman yan, Chairman. Baka hindi naman talaga niya alam. Paano kung masira niya ito? Anong gagawin natin? 600,000 yuan ang isang chip ah. Sa bagay. Linawin muna natin, sino ang mananagot kapag nasira? Sa amin ang pananagutan, ayos ba? CJ, sige, ayusin mo na. Hay. Linawin lang natin ito ng maaga. Ang gagawin ko ay magpakita lang ng teknolohiya. 1 beses ko lang ito ipapakita. Siyempre. Sige po. Buksan ang switch. Pwede nang magsimula ang produksyon. Ano? Paano mo nagawa? Nang ganoon kabilis, paano natin masisiguro na kapag ginamit ang makina ay walang magiging problema? Subukan mo muna para malaman mo. Tapos ko nang ipakita ang kakayahan ko. Sige na, kailangan ko nang umalis. Hoy, matandang Son, huwag kang umalis, Liu Cheng. Ano na namang kailangan mo? Naku, Chairman. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Paano kung masunog na naman ang makina? Ano nang gagawin natin? Anong kinalaman ko riyan? Hindi ba't sinabi lang ng ekspertong hapon? Kanina. Sila ang mananagot sa anumang problema. Kung ang ekspertong hapon naman, pagkaalis niya, ay masunog ang makina, kanino tayo lalapit? Aaminin pa ba nila yan? Ginoong Shike lang, tapos ko nang ipakita ang kakayahan ko. Maaari na ba akong umalis? Hindi ka, pwedeng umalis. Hoy, narinig mo ba? Gustong umalis? Hindi ganoon kadali yan, dahil ginalaw mo ang makina namin. Dapat mong panagutan ito hanggang sa huli. Huwag kang ganyan kay Master Son, napakalupit naman. Sinabi ko nang kami ang mananagot, kami nga ang bahala. Master Son, sana, matulungan mo kaming maayos ang makina. Huwag na lang, hindi ko na mapangangahasang ayusin yan. Narinig mo naman ang lahat kanina. Kapag umalis kayo, at masira ang makinang ito, ako ang sisisihin nila. Aalis na ako. Hay. Kung bibili kayo ng teknolohiya ko, saka na lang, natin pag-usapan. Tandang Son. Tumigil ka riyan, Chairman Zhang. Anong klaseng asal yan? Man lang, nanatili ka sa kumpanya ng mahigit 30 taon. Mabuti naman ang trato sa iyo ng kumpanya, di ba? Ngayong may problema ang kumpanya, hindi ka man lang tutulong. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Mabuti ang trato sa akin. Konsensya, tama.
Noong ang dating chairman pa ang namamahala, ang sweldo ko ay kapantay ng sa general manager. Pero pagkatapos nyon, sa loob ng mahigit 10 taon, ang sweldo ko ay hindi kailanman tumaas. Matagal nang naiwan ang sweldo ko sa general manager na may agwat na mahigit 10 beses. Pagkatapos nyon, sa sumunod na 10 taon, maraming kumpanya ang nag-alok sa akin ng malaking sweldo para lumipat. Pero hindi ko tinanggap ang alinman doon para lamang suklian ang tiwala at kabutihan ng dating chairman sa akin. Pero ang naging kapalit nito, sa mismong araw ng aking pagreretiro, ay tinrato ako na parang aso at pinalayas na lang basta. At ngayon, kakausapin mo ako tungkol sa konsensya. Isa ka lang namang mekaniko, taunang sweldong mahigit 100,000. Hindi pa ba sapat? Gusto mo pang pumantay sa antas ng general manager? Nakangarap ka ng gising, director Lai, nagtatrabaho ka na sa pabrika, ng mahigit 20 taon, di ba? Sabihin mo nga sa kanila, noon, hindi ba't ang sweldo ko, kumpara sa general manager, ay nasa parehong antas? Ganoon na ang sitwasyon. Ang sweldo niya noon ay kapareho ng antas ng general manager. Dati pa yon, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Paano naman magbibigay ang tatay ng ganoon kataas na sweldo? Ile! Teka muna. Liu Cheng. Bitiwan mo ako. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Magbayad ka muna. Ang 600,000 para sa check. Kapag nagbayad ka na, saka kita bibitiwan. Ikaw. Hindi pa naman nasusunog ang check. Bakit ako ang pagbabayarin mo? Hindi man nasunog ngayon, hindi ibig sabihin hindi na ito masusunog sa hinaharap. Masusunog din naman iyan balang araw. Kahit na nga, masunog talaga ang chip na yon. Anong kinalaman ko doon? Doon ka magreklamo sa ekspertong hapon. Huwag mo akong subukang perahan. Wala akong pakialam. Basta hinawakan mo ang makina namin. Ang perang ito ay kailangan mong bayaran. Sinabi ko nang ako ang mananagot sa lahat. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Master Son, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang guluhin nila kayo. Pero, nakikiusap ako, sana po ay tulungan nyo kaming maayos ang makina, hindi ko ayusin. Para sa Weilong, nagawa ko na ang buong makakaya ko. Mga makina ng Weilong, hindi ko nagagalawin kahit isa sa mga yan. Ibahagi mo na lang ang teknolohiya. Sa amin, handa kaming magbayad. 100,000, pwede ba? Ano nang sinabi mo? 100,000. Ginoong Shike lang, huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang kakaunti niyang kasanayan, huwag nang sabihing 100,000. Hindi man lang ito nagkakahalaga ng 10,000. Sinong nagsabing walang halaga yan? Bulag ka ba? Chairperson Meng, nandito po kayo. Kayo po ay, mula sa Wuyu Lindsay Machine Tools, si Chairperson Jiang Wuyu. Tama po, Chairperson Jiang. Ikinagagalak ko kayong makilala. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Naku, ang kumpanya ninyo ay siya namang nangunguna sa ating bansa. Pagdating sa CNC Machine Tools, isang nangungunang negosyo sa produksyon. Ang taunang produksyon nito ay aabot sa 30 hanggang 40 bilyon. Ang pagpunta nyo sa amin, Weilong Group, ay isang malaking karangalan para sa amin. Tuloy po kayo, tuloy. Magsaa muna po tayo sa aking opisina. Tayo na po. Huwag na muna. Pag-usapan muna natin ang mahalagang bagay. At saka na tayo magsaa. Siya ang tinutukoy ko sa inyo, Master Son. Sinasadya ko talaga kayong puntahan. Sinabi sa akin ni Chairperson Meng na hawak niyo ang mahalagang teknolohiya ng mga Jian Lada. Hindi naman po sa ganoon. Kaunting kasanayan lang po ito. Hindi ito basta simpleng kasanayan lang. Ang mga lokal na sinalada natin ngayon ay nahaharap sa isang pabalik-balik na problema. Napakaraming tao na ang sumubok. Pero hindi pa rin ito malutas-lutas. Master Son, nalutas niyo ito ng mabilis. Iyan ang tunay na husay. Sigurado iyan, ang pabrika namin. Kung wala si Master Son, ay nalugi na sana ngayon. Masyado naman kayong nagmamalabis. Mga gumagawa ng CNC machine, huwag mong sabihin na parito ka para makipag-agawan sa amin sa teknolohiya. Patas na bidding. Hindi naman ito pang-aagaw. Master Son, tungkol sa presyo. Maaari nating pag-usapan, 300,000. Ano sa tingin mo? Masyado mo namang minamaliit si Master Son. Masyado mo namang minamaliit kaming mga Tsino. Si Master Son sa aming grupo ay may taunang sweldo na 2 milyon. Ano? 2 milyon? Paano mangyayari yon? Kung gayon, handa kaming magbayad ng 1 milyon. Son Women, 1 milyon, sapat na para gastusin ng isang matandang tulad mo. Layas, sa tingin mo ba ay malaki na ang 1 milyon? Ang teknolohiya niya, kung ibebenta sa iba pang pabrika ng sales machine, sa loob ng wala pang 3 taon, kaya nang mapalayas ang inyong mga makina ng taben mula sa merkado ng China. Master Son, gusto naming bilhin ang teknolohiya mo. Sinisiguro namin ang presyo na hindi bababa sa presyo ng taben. Ang taming taos puso kong inaasam ay mapanatili mo ang teknolohiyang ito dito sa loob ng bansa. Hindi maaari. Master Son, kami ang nauna rito. Dapat kang tumupad sa usapan. Integridad? Sa papaanong paraan si Master Son lumabag sa integridad? Nangako ba si Master Son na ibebenta sa inyo? Ako, Master Son, ipagpatuloy natin ang pag-uusap dito. Huminto ka, matandang Son. Ngayong araw, kailangan mong ayusin ang lahat ng mga makinang ito para sa akin. Kung hindi, huwag mong asahang makakalis ka. Nagretiro na ako.
Bakit naman ako susunod sa mga utos mo? Ang teknolohiyang natutunan mo sa Weilong ay dapat maiwan sa Weilong. Kapag ang mga makinang ito ay naayos mo na, ipasa mo ang teknolohiya kay Liu Cheng. Tutal, estudyante mo rin naman siya. Pwede mo itong ituro sa akin. Hindi naman mahirap matutunan ang mga kasanayan mo. Matututunan ko iyan sa loob lang ng ilang araw. Ituturo sa iyo. Karapat-dapat ka ba? Noong araw na nagretiro ako, binalaan kita na ang sirang makinang ito ay hindi maaaring kumpunihin ng basta-basta. Kapag hindi ito naayos ng tama, masusunog ang control chip. Pero ang mga sinabi ko ay binaliwala mo lang. Ang espesyal na ginawang mga tool sa pag-aayos na ibinigay ko sa iyo ay itinuring mong basura at sinisipa-sipa lang kung saan-saan. Ibinigay ko pa nga sa iyo ang pinakamamahal kong notebook. Naglalaman yan ang naipon kong karanasan sa nakalipas na mga taon tungkol sa pag-aayos ng mga makina. Pero ikaw, anong ginawa mo roon? Ang notebook ko ay direkta mong itinapon sa basurahan. Sino ba ang may kailangan sa walang kwenta mong karanasan? Akala mo ba talaga napakagaling mo? Sinasabi mong hindi kita tinuruan. Sa nakalipas na mahigit 10 taon, paulit-ulit ko sa iyo, sinabi kong ilang beses na kumalma ka at mag-focus sa pag-aaral ng teknolohiya. Pero ikaw, tinawag mo akong matandang hindi mamatay-matay. May ganyan palang nangyari. Ako, wala kang silbi. Tinuturuan ka ng teknolohiya, ayaw mong matuto. Binalaan na kita, pero nag-ayos ka pa rin ng basta-basta. Mga chip pa lang, mahigit 30 milyong yuan na ang sinira mo sa akin. Liu Cheng. Section Chief Liu. Sinasabi ko sa'yo, makinig kang mabuti. Ang perang ito, babayaran mo sa akin ng walang kulang kahit 1 sentimo. Chairman. Hindi mo naman ako pwedeng sisihin dito. Ang mga hapon na yan, sila rin naman ang nakasunog ng mga chip, hindi mo naman pwedeng ipasa ang lahat ng responsibilidad at isisi lahat sa akin lang mag-isa. Chairman, lumayas ka rito. At ikaw naman, pinapaalalahanan kita, mas mabuting makipagtulungan ka sa kanila para maayos ang mga makina. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Zhang Yaozu, sino ang hindi mo sasantuhin? Chairman Zhang, masyado namang makitid ang pag-iisip mo, ang mga api ng isang matanda na nagtrabaho sa pabrikan nyo ng ilang dekada. Hindi ka ba natatakot na ang mga tauhan mo ay madismaya? May pakialam ba kayo rito? Siya ay empleyado ng aming grupo. Paano mo nasabing wala akong pakialam? Master Son, umalis na tayo. Ili! Matandang buwisit ka, tingnan lang natin. Maraming salamat ngayon, Chairman Jiang, at Chairman Meng sa pagtatanggol sa akin. Sa atin, hindi na kailangan ang pasasalamat. Master Son, sa susunod na mga araw, ipapadala ko ang aming mga makina, ipadadala sa pabrika ng Haifeng, at pipirmahan ko ang isa pa para sa inyo. Nakasundo ang tiyak na ikasisiyan nyo. Sa oras na yon, kayo at ang mga inhinyero namin ay magkasamang magpapahusay sa ating mga makina. Ano sa tingin nyo? CJ, napakabuti naman kung gayon. Sa tulong ng teknolohiya ni Master Son, makakaya na rin nating makipagsukatan ng lakas sa mga imported na makina. Ang pakikipagtulungan natin sa Wuyu Group ngayon ay napakatagumpay. Dapat din nating pasalamatan ang tiwala ni Chairman Meng. Chairman, si Chairman Zhang ng Weilong Machinery Factory ay hinarangan ang main gate ng ating pabrika. Sabi niya kailangan niyang makita at makausap si Master Son. Talagang nagawa niya ang mangharang sa gate ng iba, nagawain lang ng mga siga. Si Zhang Yaozu na iyon, ano ba talaga ang balak niyang gawin? Mabuti pa, harapin ko na lang siya. Kasama rin niya ang ekspertong Hapon na nasa labas ng kumpanya natin at 2 araw nang naghihintay. Master Son, iyang si Zhang Yaozu ay isang taong tuso. Natatakot akong maargabyado kayo. Sasamahan ko kayo. Ang matandang hukluban na yon, hindi pa rin lumalabas. Chairman, kapag lumabas na siya, kumbinsihin muna natin siyang pumunta sa pabrika para ayusin ang makina natin. Kapag naayos na ang makina, ipaubayan niyo siya sa akin. Ako na ang bahalang magparusa sa kanya para sa inyo. CJ, basta't ginalaw niya ang ating makina, pababayaran ko sa kanya ito hanggang sa mabangkarote siya. Gusto pa niyang makakuha ng taunang sahod sa Haifeng. Nananaginip siya. Tama po kayo, Chairman. Mamaya mag-akto tayo, gaya ni Zuyu at Huanggai. Ako si Zhao Yu, ako naman ang gaganap bilang Huanggai. Ay, tama, gugulpihin kita ng husto. Magkunwari ka namang kaawa-awa. Huwag kayong mag-alala, Chairman, alam ko na po. Ang teknolohiya ni Master Son, kailangan nating makuha. Kahit anong paraan paggamitin, kahit sa pamamagitan ng panloloko, kailangan natin itong makuha. Maaari muna tayong mag-alok ng napakalaking halaga para maakit siya. Maaari nating magbayad muna ng paunang deposito sa kanya para ibigay niya sa atin ang teknolohiya. Kapag nakuha na natin ang teknolohiya, hindi na natin kailangang bayaran ang natitirang balanse. Isang retiradong matanda lang siya, hindi niya kakayaning tustusan ang ganitong uri ng kasong internasyonal. Maaari muna tayong mag-alok ng halagang 10 milyong yuan at mag-down payment ng 1 milyong yuan. Kapag nakuha na natin ang teknolohiya, madali nang gawa ng paraan ang lahat. Napakagaling talaga ni Elmer Shikelang. Tunay na napakagaling.
Naku, Master. Kailangan niyo po akong iligtas. Master, iligtas niyo po ako. Hindi mo ako Master, at wala akong kakayahang maging Master mo. Mabuti naman at alam mo, matandang hukluban. Naku, Master. Pinapabayaran sa akin ni Chairman Zhang ang makina at ang mga chip. Paano ko naman mababayaran yon? Master, kailangan niyo po akong tulungan. Master. Napakawalang hiya mo. Kung hindi mo lang pinasama ang loob ni Master Son, hahayaan na lang ba ni Master Son ang pabrika natin nang walang pakialam? Bubugbugin kita. Hayop ka. Humingi ka ng tawad. Patawad po, Master. Pasensya na po. Kung mag-aaway kayo, doon kayo sa iba. Huwag kayong mag-iskandalo rito sa harap ng kumpanya ko. Ay, Chairman Meng, sa sinasabi niyong iyan, hindi ko kayo maintindihan. Anong palabas ang sinasabi niyo? Buong puso talaga akong nagagalit para kay Master Son. Dahil sa walang kwentang taong ito, araw-araw siyang nagsasabi sa akin na walang silbi si Master Son. Kung hindi ko pinakinggan ang mga sinabi niya, hindi ko naman magagawan si Master Son nang may maling akala, di ba? Master Son, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan niyo ang waylong natin na maayos ang lahat ng makina. Pagdating naman sa bayad, masisiguro kong matutuwa kayo. Ano po sa tingin niyo ang 1,000,000 piso? Tumango lang kayo, ipapasok ko agad ang pera sa card niyo. 2,000,000 pwede ba? Saka, ang naging lugi ng pabrika, hindi ko na rin pababayaran kay Liu Cheng. Tutal, apprentice niyo naman siya, hindi niyo naman hahayaang mapahamak siya, di ba? Opo, Master. Pakiusap po, hindi ako sasama. Kung ganoon, Master Son, sabihin niyo, magkano ba ang gusto niyo? Kung sa umpisa pa lang, ay ganito na kayo nakiusap sa akin, baka lumambot pa ang puso ko. Pero bukod sa kinonsinti mo si Liu Cheng, pinilit mo pa akong pabayarin para sa chip ng makina, at binantaan mo pa ako, Zhang Yaozu. Napakalayo mo sa tatay mo. Matandang hukluban ka, nagbaba na ako ng lipad sa'yo, nagmamakaawa na nga ako, sinesermonan mo pa ako, binigyan pa kita ng mukha, Zhang Yaozu, anong gagawin mo? Anong gagawin? Chairman, ipabugbog sila hanggang mamatay. Bugbugin sila hanggang mamatay. Lumalabas din ang tunay na kulay mo, Zhang Yaozu. Paano ko naman mangangahas na ayusin ang mga makina mo? At si Liu Cheng, matanda, ginabayan ka ng matanda ng mahigit 10 taon. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Zhang Yaozu, kapag ginalaw mo si Master Son, huwag mong asahang papayag ako. Tanungin mo ang mga empleyado ko kung papayag sila. Kapag ginalaw mo si Master Son, kahit isang hibla ng buho, maniwala ka man o sa hindi, ang mga empleyado ko ay mabilis na susugod para bugbugin kayo. Bumaba ako ngayon, para lang sabihin sa'yo na, ang Weilong Machinery Factory, mula noong araw na nagretiro ako, ay wala na itong kinalaman sa akin, at hinding-hindi na ako babalik pa. Hindi ako naniniwalang, kung wala ka, ay kailangan ko ng kumain, ng baboy na may balahibo, sa napakalawak na China, hindi ba ako makakahanap, ng iba pang marunong mag-ayos ng makina? Ano nang gagawin ko ngayon? Paano kung bumalik si Chairman Zhang, at pilitin akong magbayad ng danyos? Hindi ko kayang magbayad. At ikaw, wala kang utang na loob, hayop ka na walang konsensya. Ikaw, layas. Chairman, paano naman ako? Chairman. Sir, sinadya ka talaga naming puntahan dito. Nag-apply ako sa kumpanya namin, basta't handa mong ibahagi ang teknolohiya, at ituro sa amin, handa kaming magbayad ng 1 milyon. Hindi na kailangan. Naibenta ko na ito. Paano kung 20 milyon? Master Son, kami na ang magbabayad ng multa sa kontrata. Para sa amin, ang teknolohiya mo, ay talagang napakahalaga. Hindi na kailangan. 50 milyon, Master Son. Sa 50 milyong iyon, dito sa Huaxia, maaari kang mamuhay, ng isang marangyang buhay. Tama, Master Son. Pag-isipan mo itong mabuti. Hindi na kailangang pag-isipan, at huwag na rin kayong mag-aksaya ng panahon. Akala niyo ba kapag nag-alok kayo ng 50 milyon, si Master Son ay yuyuko at tatanggapin ito? Kaming mga taga-Huaxia ay may sariling dangal. Master Son, umalis na tayo. Master Son. Katapusan na natin. Tayo. Malamang na mawala sa atin ang merkado ng Huaxia. Kapag nalaman ito ng chairman, tatanggalin niya tayo sa trabaho. Bakit umabot sa ganito? Bakit? Lawson, nabalitaan kong ang Weilong Machinery Factory ay ibebenta na. Interesado ka ba rito? Ibebenta na. Ito. Hindi na ba nila kaya? Hindi maayos-ayos ang mga makina nila, kaya ang mga kliyente ay sinampahan ng kaso si Zhang Yaozu at humihingi ng danyo sa paglabag sa kontrata. Si Zhang Yaozu naman, kahit ibenta pa ang lahat ng kanyang ari-arian, ay hindi pa rin ito sa sapat pambayad. Naku. Napakasayang naman. Ang Weilong na yan ay ang buong buhay na pinaghirapan ng dating chairman. Kung interesado ka, bibilhin ko ito, bibigyan kita ng 20% na shares.
20% na shares. Nakakahiya naman po. Tanggapin mo na. Ako ang mag-aayos nito para sa'yo. Hindi pwede ang ganoon. Napagkasunduan na. Bibilhin ko ito. Bibigyan kita ng 20% na shares. At ang mga kliyente nila doon, ililipat din natin silang lahat sa atin. Chairman Meng, napakabait niyo naman po sa akin. Dahil karapat-dapat ka naman. Bukod pa rito, itong si Liu Cheng. Hindi lang siya sinampahan ng kaso ni Zhang Yaozu. Nadiskubre ring nagdeklara siya ng maling halaga sa mga piyesang binili ng kumpanya at nang umit ng mahigit 2 milyong yuan. Ngayon ay arestado na siya. Tingin ko, sa buong buhay niya, hindi na siya makakalabas pa. Hay naku. Karma niya lang yan. Manager Sun, maligayang pagbabalik. Tawagin mo na lang akong Mang Sun. Manager Sun, handa na po ang opisina para sa inyo. Pumunta muna tayo sa workshop para may calibrate ang makina upang maibalik ang produksyon sa lalong madaling panahon. Sige po, tuloy po kayo. CJ.